Hello, Jeffrey. Sino-sino ba ang apektado sa bagong panukalang ito? Well, nakatakda ng limitahan ng Canadian government ang bilang ng mga pumapasok na international students, foreign workers at asylum claimants sa bansa. Sa pahayag ni Immigration Minister Mark Miller, planong ibaba ng pamahalaan ang bilang na ito sa 5% mula sa 6.2% sa kasalukuyan. Aniya, nakasaad sa bagong panuntunan na kailangan ng bawasan ng Canadian businesses ang pagkuha ng mga temporary foreign workers simula ngayong Mayo 1. Magkakaroon na lamang na maiksing panahon ng mga ito upang patunayan na hindi kayang punan ng permanent resident o Canadian citizen ang posisyon. Exempted naman dito ang mga nasa construction at healthcare na maaari pa rin tumanggap ng maraming bilang na manggagawa hanggang August 31st dahil sa labor shortage. Kaalinsabay nito, ibinalik na rin ng pamahalaan ang visa requirement sa mga Mexican nationals dahil sa pagtaas ng bilang ng mga asylum seekers mula rito. Samantala, nauna nang inianunsyo ang pagbabago ng panuntunan sa pagtanggap ng mga international students na magbababa ng 35% sa study permits approval. Sa kasalukuyan, mayroong 2.5 million temporary residents na ninirahan dito sa Canada. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, ano ba yung mga ibang hakbang na planong gawin ng pamahalaan ng Canada kaugnay nito? Sa ngayon, Noel, ang mga inaprubahan na international students ay inalis na nila ang mga open work permit sa mga may bahay nito upang hindi sila makapaghanap buhay dito sa Canada dahil sa ang ibang may bahay o asawa ng international student ay ginagawa nila itong paraan upang makapaghanap buhay dito sa Canada at hindi lang upang makapag-aral, Noel. Oo nga, at maraming nag-avail kasi niyang pagkakataon din na yan at marami nga tayong mga kababayan na nakarating dito, Jeffrey. At umaasa sila syempre na magkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan din dito. Kaya lang, marami sa ating mga kababayan na nahihirapan din maghanap ng trabaho at yung iba nga ay hindi rin talaga maaprubahan doon sa kanilang minimithing magkaroon sila ng permanent residency due to doon sa mga lacking of points na nire-require ng Canadian government. Pero ganoon pa man, maraming salamat sa iyong update, Jeffrey Coz, mula sa Edmonton, Alberta, Canada, na nakapagtala ng 19.5% increase sa loob ng 5 taon sa bilang ng mga bagong temporary residents na naninirahan sa lungsod.